Welcome sa Film Review. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang pelikulang After Earth, isang Amerikanong post-apocalyptic action film na pinagbidahan ni Will Smith at ng anak niya na si Jaden Smith. Tara, panoorin at sabayang akong intindihin ang kwento. Ang kwento ay nakatakda sa malayong hinaharap sa panahong ang mundo ay hindi na kayang tirahan ng tao. Dahil dito, napilitan ang mga tao na humanap ng bagong planeta na pwedeng maging tahanan. Doon na itatag ang isang organisasyon na tinawag na United Ranger Corps, isang pandaigdigang puwersang militar na tumulong sa paglikas ng sangkatauhan mula sa Earth. Sila ang nanguna sa pagtira sa bagong planeta na tinawag nilang Nova Prime. Sa una, mukhang maayos na ang lahat, malinis, payapa at parang bagong simula para sa mga tao. Pero may problema, hindi pala sila nag-iisa. May mga nilalang na nakatira na sa Nova Prime bago pa dumating ang mga tao. Ang mga nilalang na ito, para ipagtanggol ang kanilang planeta, ay naglabas ng mga halimaw na tinatawag na ursas. Ang mga ursa ay bulag, pero nakakakita sila gamit ang amoy ng pheromones na nilalabas ng utak ng tao kapag natatakot. Ibig sabihin, naaamoy nila ang takot. At kapag naamoy nila iyon, siguradong aatakihin kanila. Dahil sa mga ursas, muling napahamak ang sangkatauhan. Pero makalipas ang halos 1,000 taon, natutunan ng mga tao, lalo na ang mga Rangers, kung paano labanan ang mga halimaw na ito. Dito papasok ang Prime Commander Cypher Rage, ginampanan ni Will Smith. Siya ang nakatuklas ng teknik na tinawag na ghosting, isang kakayahan kung saan natututo siyang hindi matakot, kaya hindi siya naaamoy ng ursa. Dahil dito, para siyang nagiging invisible sa mga halimaw at nagagawa niyang talunin ang mga ito nang walang takot. Dahil sa teknik na ito, nagtagumpay ang mga Rangers na mapuksa ang mga ursa at muling naging payapa ang buhay sa Nova Prime. Cutscene, ipinakita naman ang mga kabataang nagsasanay para maging Rangers. Isa sa kanila ay si Kitai Rage, anak ni Commander Cypher. Si Kitai ay ambisyoso at gustong-gusto niyang maging Ranger tulad ng kanyang ama. Pero may mabigat siyang pinagdadaanan, ang kamatayan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Senshi, na napatay ng isang ursa habang sinusubukang iligtas siya. Kaya araw-araw, todo ensayo si Kitai para mapatunayan na karapat-dapat din siyang maging isang mandirigma. Dumating ng evaluation day at sinabi ng tagasuri sa kanya na magaling siya sa written test pero average lang sa field training, kaya hindi siya nakapasa bilang Ranger. Siyempre, labis siyang nadismaya at nagreklamo pero hindi na siya pinakinggan. Pag-uwi sa bahay, kakadating lang ng kanyang ama mula sa isa pang misyon. Si Cypher ay isang seryosong ama, bihirang ngumiti, laging mahigpit pero makikita mong gusto lang niyang disiplinahin ang anak niya. Habang nagdi-dinner sila ng kanyang asawa na si Fia, tinanong ni Cypher si Kitai tungkol sa training. Sumagot ang bata na hindi siya napili at ang tanging sagot ng ama ay, subukan mo ulit, galingan mo pa. Nainis si Kitai at tumayo mula sa mesa pero sinikawan siya ng ama, umupo ka. Tahimik siyang umupo, halatang puno ng sama ng loob. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Cypher kay Fia na aalis siya muli para sa huling misyon niya sa planetang Ophidos, kung saan magtuturo siya ng mga bagong Rangers. Plano na raw niyang magretiro pagkatapos noon. Sinabihan siya ni Fia na isama si Kitai sa biyahe para matuto naman ang anak nila sa aktual na karanasan. Nabanggit din ni Fia na sinisisi ni Kitai ang sarili niya sa pagkamatay ng kapatid niyang si Senshi, kaya baka makatulong ang biyahe para mapatawad niya ang sarili niya. Kinabukasan, naghanda na ang mag-ama para sa paglalakbay. Habang papunta sa barko, nilapitan si Cypher ng isang Ranger na naputulan ng binti. Nagpasalamat ito sa kanya sa pagligtas ng buhay niya at kahit hirap tumayo, nagbigay galang pa rin sa pamamagitan ng pagsaludo. Kitang-kita ni Kitai kung gaano kataas ang respeto ng mga tao sa kanyang ama. Kasama rin sa kargamento ng barko ang isang buhay na ursa na gagamitin para sa training. Nang makasakay na ang lahat, lumipad na ang barko papunta sa Ophidos. Habang nasa biyahe, inutusan ni Cypher si Kitai na magpahinga at mag-seatbelt. Pero dahil hindi siya komportable, hindi siya makatulag kaya pumunta siya sa restricted area kung saan naroon ang ursa. Nahuli siya ng isang Ranger na tinukso pa siya. Hindi ka kasing tapang ng tatay mo, ano? Pinayagan siyang lumapit sa halimaw pero biglang amoy ng ursa ang takot niya at umungol ng malakas. Sa kabilang banda, nagising si Cypher at napansin na may kakaiba sa gravitational readings ng barko gamit ang singsing na may sensor. Agad niyang inutusan ng mga tauhan na siguraduhing ligtas ang lahat ng kargamento. Balik sa upuan si Kitai at nag-seatbelt. Maya-maya, napansin ng piloto ang malakas na asteroid shower na paparating. Tinamaan ng mga bato ang barko at nayanig ito ng matindi, dahilan para magkapinsala ang mga bahagi ng sasakyan. Nagpanik ang mga Rangers pero si Kitai lang ang naka-seatbelt. Habang nanginginig sa takot, pinakalma siya ng ama, sabay utos sa mga piloto na dumaan sa wormhole para makaiwas sa asteroid field. Nakaligtas nga sila pero malubha na ang sira ng barko. Wala nang masyadong opsyon kaya napilitan silang mag-emergency landing sa pinakamalapit na planeta na pwedeng tirahan ng tao. Lumabas sa radar at laking gulat ni Cypher, ito ay ang Earth. Pero may problema. Ang Earth ay Class 1 quarantined planet. Ibig sabihin, lubhang mapanganib na tirahan. Wala na silang ibang mapuntahan kaya nagdesisyon silang maglanding. Habang bumabagsak ang barko, pinakalma ni Cypher ang anak niya. Muling nag-flashback si Kitai sa trahedyang kinamatay ng kapatid niyang si Senshi, kung saan nakita niyang pinatay ito ng ursa habang siya ay nakatago. Habang patuloy ang pagbagsak, nawasak ang barko at nawalan ng malay si Kitai. Nang magising siya, nasa ibabaw na siya ng Earth, 1,000 taon matapos iwanan ng sangkatauhan ang planeta. Tulad ng isang panaginip, nakabalik muli ang tao sa Earth.
Pagmulat ni Kitay, nakita niya ang mga patay na katawan ng mga Rangers. Nakita niya rin ang kanyang amang walang malay sa lupa. Nilapitan niya ito at niyakap. Nagulat siya nang biglang magising si Cypher, pero pareho nitong naputol ang mga binte kaya hindi makagalaw. Tinawag ni Cypher kay Kitay at tinanong kung may ibang nakaligtas pa. Wala na pala, silang dalawa na lang ang buhay. At ang mas masaklap pa, nawala ang hulihang bahagi ng barko kung saan nakalagay ang ursa. Naniniwala si Cypher na baka patay na ito dahil sa pagbagsak, pero pinaalalahanan pa rin si Kitay na mag-ingat. Sinabihan ni Cypher si Kitay na hanapin ang emergency beacon. Pero nang makita nila ito, sira ang beacon, hindi gumagana. Kaya inutusan ni Cypher ang anak niyang dalhin siya sa control panel ng barko. Doon nila nalaman na may isa pang beacon sa buntot ng barko. Nasa 100 kilometro ang layo. Si Kitay na lang ang kailangang pumunta mag-isa. Binalaan siya ng ama. Ang mga nilalang dito sa Earth ay nag-evolve para patayin ang mga tao, kaya mag-ingat ka. Binigyan siya ni Cypher ng sandata, communicator at 6 na kapsula ng oxygen fluid. Inutusan siyang uminom nito sa tamang oras at sinimulan na ang paglalakbay. Habang umaakyat si Kitay sa burol, namangha siya sa bagong hitsura ng Earth, puno ng buhay pero delikado. Masyadong malamig sa gabi kaya dapat ay laging nasa hotspots. Habang naglalakad, napansin ni Cypher sa monitor na lumalala ang sugat niya. Sa kagubatan, napansin niyang may nilalang na papalapit, mga agresibong unggoy. Sa takot, naghagis ng bato si Kitay at inatake siya ng grupo ng mga unggoy. Tumakbo siya ng mabilis at tumalon sa ilog. Ngunit nakagat siya ng lason na lintang nagdulot ng panghihina. Sinigawan siya ni Cypher na kumuha ng gamot at tinurok sa sarili bago siya mawalan ng malay. Nagising siya dahil malamig na ang gabi. Sinabihan siya ng ama na maghanap ng mainit na lugar bago siya lamigin. Gumaling siya sa lason, nakahanap ng hotspot at doon natulog. Si Cypher naman ay nagsagawa ng simpleng operasyon sa sarili habang inaalala ang kanyang anak na si Senshi. Kinabukasan, nadiskubre ni Kitay na 2 sa mga oxygen capsule niya ay sira. Nagsinungaling siya sa ama upang ipagpatuloy ang misyon. Tinanong niya kung paano natuklasan ni Cypher ang ghosting. Ikinuwento ng ama na minsan habang nilalabanan ang isang ursa, tinanggap niya ang kamatayan at sa sandaling iyon nawala ang takot niya. Doon siya naging invisible sa halimaw at napatay ito. Kinabukasan, kailangan niyang tumawid sa isang mataas na talon. Dahil paubos na ang oxygen niya, inutusan siyang bumalik pero tumanggi siya. Nainis siya at naalala ang pagkamatay ng kapatid niya. Tumalon siya mula sa talon, ginamit ang suit para lumipad, pero inatake siya ng isang malaking ibon at nasira ang communicator. Wala na siyang koneksyon sa ama. Nagising siya sa pugad ng ibon na papalibutan ng mga sisiw. Dumating ang mga panther at inatake sila. Nilabanan ng inang ibon ang mga halimaw habang tumakas si Kitay. Patay ang mga sisiw at doon niya naramdaman ang sakit ng pagkawala. Habang tumakas siya, nakita ni Cypher sa monitor ang mga Rangers na napatay. Hudyat na may ursa sa lugar. Nagpahinga si Kitay sa kuweba, gumuhit ng mapa at nagpatuloy sa biyahe. Nahirapan siyang huminga kaya inunom ang huling oxygen vial. Gumawa siya ng balsa at naglakbay sa ilog. Sa kanyang panaginip, nagpakita si Senshi at sinabing malapit na siya. Pagkagising niya, bumaba ang temperatura at nagyelo ang paligid. Nawalan siya ng malay, pero may humila sa kanya sa isang mainit na lugar. Kinabukasan, nakita niyang patay na ang ibon na minsang umatake sa kanya. Ito pala ang nagligtas sa kanya. Tahimik siyang nagpasalamat at nagpatuloy. Sa wakas, narating niya ang buntot ng barko. Nakuha niya ang beacon at nakainom ng oxygen. Pero napansin niyang wala na ang ursa. Nakatakas ito. Alam ni Kitay na nasa paligid lang ang ursa. Ginamit niya ang panel ng barko para makontak ang ama. Nakita siya ni Cypher sa monitor pero hindi sila magkarinigan dahil sira ang audio. Sinubukan niyang gamitin ang beacon pero hindi gumana dahil sa atmospheric interferensya. Naisip niyang kailangan niyang umakyat sa pinakamataas na lugar. Habang umaakyat, nakita ni Cypher sa monitor na papalapit na ang ursa. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Kitay pero hindi siya marinig. Narinig ni Kitay ang ungol ng halimaw at nagsimulang tumakbo. Habang hinahabol siya, naaalala niya ang sinabi ng ama. Ang takot ay isang ilusyon. Pero naninginig pa rin siya. Habang umaakyat siya sa bundok, biglang bumaba ang temperatura. Nanghina siya at napahiga sa lupa habang nawalan din ng malay si Cypher sa barko. Habang nakahiga, narinig ni Kitay ang boses ng ama sa isip niya. Ang takot ay hindi totoo, anak. Totoo lang ang mga desisyon mo sa harap nito. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan at biglang nawala ang takot niya. Tumayo siya at huminga ng malalim. Ghost na siya ngayon. Hindi na siya naaamoy ng ursa. Dumaan ang halimaw sa tabi niya nang hindi siya nakita. Tahimik niyang hinugot ang sandata, tumalon at inatake ang ursa. Matindi ang laban. Sa wakas, tinuhog niya ito at napatay. Naupo siya sa tabi ng halimaw, pagod pero matagumpay. Pinindot niya ang beacon at sa wakas gumana ito. Nagsimula nang magliwanag ang langit, dumating na ang rescue team.
Sa susunod na eksena, nasa loob na siya ng rescue ship. Habang naglalakad siya, pinagmamasdan siya ng mga rangers na may paghanga. Nakaupo si Cypher, ginagamot ang sugat. Pagkakita sa anak, agad siyang nagpatayo at nagbigay saludo. Lumapit si Kitay at niyakap ang ama. Habang lumilipad na pabalik ang barko sa Nova Prime, tanaw nila ang Earth, ang planeta ng takot na ngayon ay naging planeta ng pag-asa. Ang tunay na kalaban ay hindi ang halimaw sa labas, kundi ang takot sa loob natin. Kapag kaya mo nang kontrolin ang takot, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan.